Bago natin simulan ang ating video, humihingi po ako ng paumanhin kung natagalan ang pag-upload natin ng bagong video. Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta at pasensya. Hayaan niyo po akong bumawi sa inyong lahat. Maraming salamat at God bless you all. Kahit sa Mana Training Room, kakaiba siya sa lahat. Umuupo siya sa gitna ng lumaragasang enerhiya habang nakataas sa pinakamataas na antas ang pain threshold, ngunit hindi man lang siya nagpakita ng kahit katiting na senyales ng sakit o pagdaing. Hindi maunawaan ng guro ang naging resulta ng seremonya. Iniisip niya kung paano ang isang estudyanteng nagsakripisyo ng napakarami at nagsumikap ng walang pagod ay napunta sa mga pinakawalang silbing F-rank profession. Nakatayo si Wang Qingfang sa gilid ng mga tao habang dahan-daang inaalis ang lollipop mula sa kanyang bibig. Hindi tulad ng iba, sigurado siya na kahit F-rank pa ang tatak sa ating bida, hindi yun magiging sapat para pigilan ang pag-usad nito. Bilang pangalawang ranggo sa academics at combat, palaging nasa anino siya ng ating bida. Mas kilala niya kaysa sa kahit sino ang walang awa at mabangis na paraan ng pagsasanay ng kanyang karibal. Bahagya niyang pinaikit ang kanyang mga mata habang bumalik ang isip niya sa kanilang finals noong freshman year. Iyon ang sandaling tunay niyang naunawaan ang agwat sa pagitan nila. Sa gitna ng napakalaking arena ng paaralan, nagharap ang dalawang binata sa isang sparring match. Sa kabila ng sarili niyang talento, lubos na nayanig si Wang Qingfang sa tindi ng pag-atake ng ating bida. Kahit puno ng pasa at sugat ang kanyang katawan, hindi kailanman nawala ang pokus sa mga mata ng ating bida. Para siyang isang puwersa ng kalikasan na tumatangging mapahinto anuman ang kapalit sa kanyang katawan. Nang marinig niyang papunta si Yang Hangwei sa training base upang manggulo, nagpa siya si Wang Qingfang na sumunod. Hindi niya palalampasan ang pagkakataong makita kung paano haharapin ng kanyang karibal ang bagong hamong ito. Naglakad siya ng kalmado ngunit parang isang mandaragit, nakatutok ang tingin sa landas sa unahan. Sa kanyang isipan, siya lamang ang karapat-dapat na tumalo at magpahiya sa ating bida. Sa kailaliman ng training ground, nakaupo ang ating bida sa ibabaw ng isang literal na bundok ng mga pinatay na halimaw. Basa siya ng pawis at malakas ang kanyang paghinga. Matapos niyang akitin at patayin ang mahigit 100 kuneho ng sabay-sabay, sumandal siya sa kanyang espada habang nakatingin sa madilim na kuweba. Alam niyang ang natitira na lamang ay ang Rabbit King, at ang pagtalo rito ang susi upang matapos ang zone at maabot ang level 5. Biglang nanginig ang lupa habang lumalabas mula sa mga anino ang charging Rabbit King. Isa itong napakalaking halimaw na may matalim at kumikinang na kulay kahel na kristal na nakausli sa noo nito at mga matang nag-aapoy sa matinding galit. Ipinakita ng system window ang kasalukuyang estado ng ating bida. Level 4 hanggang 74% experience. Kitang-kita ang kanyang pagod habang nababalot ng dugo at dumi ang kanyang uniforme habang sinusuri niya ang kalaban. Sumingasing ang hari ng mabababang antas na demonic beast at ibinaba ang ulo nito. Nagsimulang umugang ang elemental crystal sa noo nito habang naglalabas ng mapanganib na enerhiya. Kasabay ng nakakabinging dagandong, biglang sumugod ang napakalaking kuneho, winuwasak ang lupa habang mabilis itong umaatake patungo sa nanghihinang estudyante. Pinanood ng ating bida ang paglapit ng halimaw habang bahagyang kumikinang ng berdeng aura ang kanyang wind boots. Alam niyang ang direktang pakikipagsalpukan sa isang level 5 boss sa kasalukuyan niyang kondisyon ay katumbas ng pagpapakamatay. Biglang sumiklab ang kristal ng Rabbit King sa isang marahas na apoy habang ginagamit nito ang likas nitong skill na Flame Headbutt. Kumikislap ang hangin sa paligid dahil sa matinding init ng paparating na pag-atake. Pinitik ng ating bida ang kanyang mga daliri, lumikha ng matalim na tunog ng bakal, habang kumikislap ang kanyang mapusyaw. Nakulay ubing mga mata sa malamig na intensidad. Ginamit niya ang kanyang binagong talento, dahil matagal na niyang hinihintay na gamitin ng halimaw ang pinakamalakas nitong galaw. Ang Charging Rabbit King ay ilang sandali na lamang mula sa pagbibigay ng nakamamatay na Flame Headbutt.
Ngunit hindi nag-aalala ang ating bida. Ginamit niya ang modify upang baguhin ang isang letter lamang, ginawang headburst ang headbutt. Napakabangis ng bagong paglalarawan ng skill. Sa halip na maging isang pag-atake, pinapasabog nito agad ang elemental crystal armor sa ulo ng boss. Isa itong sapilitang self-destruction move na ipinataw sa kalaban. Hindi alam ng higanting kuneho na nakatakda na ang kapalaran nito. Sumigaw ito ng malakas at sumugod habang ang ulo nito ay nagliliwanag na parang araw. Iniisip nitong dudurugin na nito ang tao sa harapan nito. Ngunit sa mismong sandaling nag-activate ang skill. Boom! Literal na sumabog ang ulo ng Rabbit King sa isang napakalaking bola ng apoy. Eksaktong gumana ang headburst, at natapos ang laban sa loob lamang ng isang segundo. Nakatayo ang ating bida sa gitna ng mga nagkalat na labi ng halimaw, halos hindi man lang napawisan habang unti-unting nawawala ang alikabok sa paligid. Napangiti siya at naisip sa sarili. Mukhang epektibo talaga ang self-destruct skill. Biglang bumuhos ang experience points mula sa pagkapatay sa boss, dahilan upang muli siyang mag-level up. Lumitaw ang isang system window bilang kumpirmasyon na opisyal na niyang naabot ang level 5. Sa training base, biglang umilo ang malaking announcement screen at ipinahayag na nabasag ang record ng Charging Rabbit Zone. Hindi lang basta tinalo ng ating bida ang record. Ganap niya itong dinurog sa oras na 26 na minuto at 2 segundo. Hindi makapaniwala ang ibang mga estudyante. Nagtuturo sila sa screen habang sumisigaw sa matinding pagkagulat. Mahigit 1 oras ang dating record, ngunit ang F-rank na taong ito ay binawasan iyon ng higit sa kalahati. Nakatitig siyang hanggi sa screen habang namumutla ang mukha niya at dahan-daang tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang leeg. Hindi niya maunawaan kung paano nagawa ng isang double F-rank ang isang bagay na halos imposible. Nagsimulang magbulungan ang mga tao tungkol sa tanging paliwanag na pumapasok sa isip nila. Pandaraya, kung totoong nandaye siya sa training base, ganap na masisira ang reputasyon niya kapag siya ay. Mahigpit na kinuyam niyang hangwe ang kanyang kamao habang naniningkit ang kanyang mga mata at nangakong siya mismo ang magtatanggal ng peking maskara ng ating bida. Kumbinsido siyang may ginagawang pandaraya ang henyong basurang iyon. Sa kailaliman ng dungeon, ang sentro ng lahat ng galit ay tahimik lamang na nagpapahinga sa ibabaw ng isang bato. Napapalibutan ng berdeng liwanag, ginamit ng ating bida ang isang regeneration skill upang maibalik ang kanyang kalusugan bago lumipat sa susunod na yugto. Tumingin siya sa unahan habang iniisip na ang susunod niyang kalaban. Ang Cyclone Wolf King. Sa dati niyang buhay, isa itong bangungot na labis na nagpahirap sa kanya. Ngunit iba na ang lahat ngayon. Tumayo siya, hinawakan ang kanyang espada at inalis ang pagod mula sa unang zone. Opisyal nang tapos ang warm-up. Habang nakapatong ang espada sa kanyang balikat, mas malalim siyang naglakad sa dungeon na may matatag na ekspresyon. Hindi lamang siya narito para mag-level up. Sa pagkakataong ito, kukunin niya ng may dagdag na interes ang lahat ng nawala sa kanya noon. Dumating ang ating bida sa Cyclone Wolf Base. Kilala ang lugar na ito bilang isang tunay na lugar ng kamatayan para sa mga baguhan. Ngunit hindi na siya isang ordinaryong baguhan. Karamihan sa mga freshmen ay nasa level 5 pa lamang kapag nagsisimula rito, ngunit ang mga halimaw sa lugar na ito ay mula level 6 hanggang level 10. Ang Wolf King na naghihintay sa dulo ay isang bangungot para sa kahit sinong hindi handa. Para sa isang normal na estudyante, ang pagpili sa lugar na ito ay parang pagpasok sa sariling kapahamakan. Ang tindi ng mga lobo rito ay sapat upang wasakin ang loob ng karamihan bago pa man nila matapos ang unang silid. Ngunit kung saan may panganib, may kapalit na malaking gantimpala. Ang mataas na antas ng mga reward ang tanging makakatulong upang mabilis na maisakatuparan ng ating bida ang plano niyang baguhin ang kanyang kapalaran. Kapag matagumpay niyang natapos ito, agad siyang aabot sa level 10.
Isa itong shortcut na makakaiwas sa ilang linggong pagpapakahirap sa pag-level up. Kung mabubuhay ka lamang, karaniwan, aabutin ng 10 araw ng matinding pagsisikap para maabot ng isang freshman ang antas na iyon. Ngunit walang oras ang ating bida para magsayang. Ang pag-abot sa level 10 ay hindi lamang tungkol sa pagtaas ng stats. Ito rin ang antas kung saan gising ang kanyang ikalawang innate skill. Iyon ang tunay na gantimpalang hinahabol niya. Mahalaga ang bawat segundo sa landas niya upang maging pinakamalakas. Habang mas mabilis niyang naaabot ang level cap ng zone na ito, mas mabilis siyang makakaharap sa tunay na mga hamon. Ang senior staff na nagre-rehistro sa kanya ay nagdududa at nagtanong kung seryoso ba siyang papasok ng mag-isa sa dungeon na karaniwang nangangailangan ng 6 na miyembro sa isang party. Binalaan niya ang ating bida na kahit isang A-rank genius ay muntik nang mamatay at napalampas pa ang mga pagsusulit dahil sa pagsubok sa lugar na iyon. Hindi siya naniniwalang may pag-asa ang isang batang may F-rank classes. Hindi nagpigil ang lalaki at tinawag ang ating bida. Tinawag ng lalaki ang ating bida na double F-rank na basura at inakusahan siyang tila naghahanap lamang ng kamatayan. Ngunit ngumiti lamang ang ating bida ng magalang at nagpasalamat sa pag-aalala ng senior. Matagal nang nakapagpasya ang kanyang isip, mula pa noong bumaba siya ng bus. Napailing ang staff member at umurong sa gilid, sinasabing kung desidido talaga siyang mamatay, hindi niya ito pipigilan. Umugang ang napakalaking portal habang bumukas ang daan sa harapan. Naglakad ang ating bida sa madilim na lagusan nang hindi man lang naaapektuhan ng mga pang-iinsulto. Hindi niya hahayaang pigilan ng simpleng tahol ng iba ang kanyang pag-akyat sa tuktok. Sa kailaliman ng base, naramdaman ng mga lobo ang pagpasok ng isang dayuhan at nagsimulang yumalulong. Nagugutom sila, at ang isang nag-iisang tao ay tila madaling biktima. Biglang tumakbo ang ating bida patungo sa pinakasentro ng training zone. Panahon na upang makita kung sapat ba ang kanyang paghahanda. Hinugot niya ang kanyang espada, at kumislap ang talim nito sa makulay at matalim na liwanag. Matagal na mula nang lumaban siya ng ganito, at sabik siyang subukan ang kasalukuyan niyang limitasyon. Mula sa ligtas na observation deck, pinapanood ng staff member ang monitor habang may mapagmataas na ngiti sa mukha. Kumbinsido pa rin siyang masasaksihan niya ang isang basurang estudyante na mapupunit sa pira-piraso. Iniisip niyang isa lamang ang ating bida sa mga hanggal na napagkamalang katapangan ang pagpapakamatay. Karaniwang nagtatapos sa madugong trahedya ang pagpasok ng mag-isa. Ngunit ang dugong bumubuhos ay hindi sa ating bida. Pinagpuputol niya ang grupo ng mga lobo ng eksakto at parang isang eksperto sa operasyon, habang sunod-sunod na dumarating ang experience points sa bawat pag-atake. Agad na nawala ang mapagmataas na ekspresyon ng staff member nang makita niyang napakakalmado ng binata. Napagtanto niyang hindi pa gumagamit ang ating bida ng kahit isang innate skill. Nagsimula siyang pagpawisan habang mahigpit na hinahawakan ang railings at pinapanood ang basura na kinutya niya na duminahin ang buong labanan. Nagsimula siyang magtanong sa sarili kung nakasaksi ba siya ng isang nakatagong henyo. Makalipas ang ilang sandali, nagsimulang hamupa ang alikabok at ang natira ay isang literal na lawa ng dugo sa sahig. Nakatayo ang ating bida ng matagumpay sa ibabaw ng bundok ng mga bangkay ng lobo. Nalinis niya ang buong grupo at ginawa ang slaughterhouse bilang sarili niyang lugar ng mabilis na pag-level up. Sa control room, nanigas sa pagkabigla ang staff member. Nanlalaki ang kanyang mga mata habang napagtanto kung gaano kalaki ang kanyang pagkakamali sa paghusga. Agad siyang nagsimulang maglakad patungo sa labasan, takot sa maaaring mangyari pagkatapos. Alam niyang ipinahiya niya ang bata kanina at ayaw niyang manatili para maranasan ang kapalit. Lumuhad ang ating bida sa isang tuhod habang napapalibutan ng berdeng liwanag at unti-unting naghihilom ang kanyang mga sugat. Malapit na siyang umabot sa level 10, ngunit halos itinulak siya ng tindi ng laban sa kanyang limitasyon. Ginamit niya ang regeneration, ang kanyang unang innate skill,
na gumagamit ng mana upang pagalingin ang kanyang katawan. Ito lamang ang tanging dahilan kung bakit nakatayo pa rin siya matapos tanggapin ang mga matitinding tama. Muli siyang tumayo sa ibabaw ng kanyang bundok ng mga trepeyo habang nakatingin sa mga bumagsak na halimaw. Mas malakas ang mga iyon kumpara sa mga kunhong na kalaban niya kanina, ngunit hindi pa rin nila natapatan ang kanyang bilis. Mahigpit niyang kinuyam ang kanyang kamao at binaliwala ang hapdi sa kanyang mga braso. Maliit na kapalit lamang ang sakit para sa pag-unlad na kanyang nakakamit. Nababalot ng dugo ang kanyang espada, patunay sa napakaraming lobo na kanyang pinatay upang makarating sa puntong iyon. Biglang naningkit ang kanyang mga mata habang nakatingin sa mga anino. Sa wakas, dumating na ang pangunahing laban. Isang napakalaking anino ang lumitaw mula sa alikabok, habang kumikislap ang mga mata nito sa mapanirang berdeng liwanag. Alam ng ating bida na oras na para sa tunay na labanan ng dalawang hari. Nagpakawala ang Cyclone Wolf King ng nakakakilabot na alulong habang inilalabas ang mga pangil nitong kayang durugan kahit bakal. Ang level 10 beast na ito ang pinakamalakas sa uri nito, pinuno ng enerhiya ng hangin na nagbibigay rito ng bilis na halos hindi masundan ng mata. Kalmadong sinuri ng ating bida ang banta habang inaalala ang mga partikular nitong kakayahan. Umaasa ito sa napakabilis na galaw at matatalim na wind blades upang patayin ang mga biktima nito. Biglang sumugod ang hari ng mga lobo habang nababalutan ng berdeng enerhiya ang katawan nito dahil sa speed boost. Isa itong nakamamatay na kombinasyon na kayang pira-piresuhin ang isang normal na freshman sa loob lamang ng ilang segundo. Nanatiling kalmado ang ating bida habang naghahanap ng paraan para gamitin ang kanyang modify talent. Ngunit mabilis niyang napagtanto na walang madaling paraan upang baguhin agad ang mga skill ng lobo habang nasa gitna ng laban. Habang tumatalo ng halimaw papunta sa kanya, pinili niyang huwag pilitin ang modification dahil maaaring magkaproblema ito at mabaigo. Sa halip, hinawakan niya ang kanyang kwelyo at nagpas siyang baguhin ang kanyang paraan ng pakikipaglaban. Hinubad niya ang kanyang dagwang damit at humanda habang hawak ang espada sa gitna ng mga bangkay ng mga lobo. Tatapusin niya ang laban na ito ayon sa sarili niyang paraan. Sa tradisyonal na paraan, isang napakalakas na shockwave ang kumalat habang sinalubong niya ng harapan ang pagsugod ng Wolf King. Hindi na lamang siya umaasa sa mga skill ngayon. Ginagamit din niya ang lahat ng karanasan sa pakikipaglaban na naipon niya sa buong buhay niya. Sa isang pagtalon, agad na pinaliit ng ating bida ang distansya at ibinuhos ang lahat ng lakas niya sa panghuling pag-atake. Palagi siyang isang henyo sa papel, ngunit ngayon pinatutunayan niyang kaya rin niyang lumaban sa pinakaharap ng digmaan. Samantala, hindi kasing astig ang sitwasyon sa Charging Rabbit Novice Base. May isang grupo ng mga freshmen ang nakahandusay sa sahig habang hinihingal matapos makaligtas sa isang mapanganib na engkwentro. Nagpapasalamat silang buhay pa sila matapos humingi ng rescue. At hindi rin sila pinapalampas ng mga staff ng base, pinapagalitan sila dahil sa pagpasok sa advanced zone. Pinapagalitan sila ng mga staff na para bang mga hanggal dahil sa walang ingat nilang pagpasok sa advanced zone. Kasama sa mga bagbog na estudyante si Yang Hangwei, na nagngingit-ngit sa galit habang iniisip kung paano nagawa ng tulad ng ating bida na tapusin ang isang zone na hindi man lang mapasok ng kanyang grupo. Sa sobrang inis, ibinuhos niya ang galit sa isa sa kanyang kakampi at sinuntok ito sa tiyan habang sumisigaw. Imposibleng hindi nandaya ang ating bida. Ngunit walang pakialam ang scoreboard sa mga dahilan. Hindi lamang tinapos ng ating bida ang zone. Lubos niya itong winasak gamit ang record na 29 na minuto. Halos mabaliw sa gulat ang ibang estudyante nang mapagtantong ang dating record na 1 oras at kalahati ay nabawasan ng 30 minuto. Napapatitig lamang sila sa scoreboard habang ang ranggo ng ating bida ay umakyat ng mahigit 300,000 na pwesto sa isang iglap. Napangisi ng masama si Yang Hangwei habang nag-iisip ng panibagong plano. Kung gustong maglaro ng marumi ng ating bida,
Ipapakita niya rito kung ano ang tunay na kahihiyan. Sinabihan niya ang kanyang mga tauhan na pupunta sila sa Cyclone Wolf Base. Magpapanggap silang nandoon para sumuporta, ngunit ang tunay na layunin ay makita ang pagbagsak ng ating bida. Desidido siyang ilantad ang kanyang karibal bilang isang manloloko at ipahiya ito sa harap ng lahat. Samantala, sa loob ng dungeon, puro pagkawasak ang naiwan sa dinaanan ng ating bida. Dugong espada at mga bangkay ng lobo lamang ang natira sa kanyang likuran. Nagpahinga siya sandali sa ilalim ng liwanag habang sa wakas ay naabot niya ang level 10, at nabigyan ng pagkakataong magising ang kanyang pangalawang hanay ng mga skill. Tumunog ang system bilang magandang balita. Nakuha niya ang durability para sa kanyang artisan class, at plant grafting naman para sa kanyang farmer class. Ipinakita ng kanyang status window na opisyal na siyang umabot sa dobleng digit na level, at nadagdagan ng 2 pang kakayahan ang kanyang lumalaking arsenal. Puno siya ng dugo at sugat, ngunit nakatutok ang kanyang mga mata sa screen habang naghahanda siyang gamitin muli ang modify upang baliin ang mga batas ng mundo. Sa isang kislap ng enerhiya, tinarget niya ang simpleng plant grafting at agad itong binago. Matagumpay ang modification at ang ordinaryong farming ability ay naging all things grafting, isang god-tier skill. Napangiti ang ating bida dahil alam niyang parang tumama siya sa jackpot. Ito ang kapangyarihang lumikha ng pinakamatataas na uri ng demonic beasts. Kahit level 1 pa lamang, maaari na niyang pagsamahin ang mga jinn ng iba't ibang nilalang upang lumikha ng ganap na bagong mga nilalang na mas malakas at mas mataas ang kalidad. Napagtanto niyang kapag naitaas niya ang skill na ito sa level 10, aabot sa 100% ang posibilidad ng matagumpay na paglikha ng mga pinakamataas na klase ng halimaw. Ibig sabihin, maaari niyang kunin ang malalakas na nilalang at pagsamahin ang mga ito upang makagawa ng mga bangungot na may mas nakakabaliw pang racial abilities. Nakakabigla ang potensyal nito. Posibleng makalikha siya ng isang S-rank beast sa pamamagitan lamang ng pagsasama ng 2 A-rank beasts. Kapag nakakuha siya ng Beast Tamer Scroll, magagawa niyang mapasunod ang mga pinagsamang halimaw na iyon sa kanyang ganap na kontrol. Nai-imagine na niya ang sarili na namumuno sa isang tapat na battle pet na mas malaki at mas malakas kaysa sa anumang nilalang sa larangan ng digmaan. Hindi niya nakakalimutan ang dati niyang buhay kung saan itinuring lamang siyang isang pupi ng mga elite. Naalala niya kung paano siya pinilit lumuhod habang ang ibang tao ang umaani ng lahat ng karangalan na siya naman ang tumulong na buuin. Hindi na iyon mauulit sa pagkakataong ito. Sa buhay na ito, bawat patak ng kapangyarihang makukuha niya ay para lamang sa kanya. Isinukbit niya ang kanyang espada at tumingin sa paligid ng lugar na puno ng mga patay na lobo. Nasiyahan siya sa resulta, at mukhang pumanig pa ang swerte sa kanya nang makakuha siya ng isang bihirang magic crystal, isang napakahalagang bagay na maaaring gamitin upang palakasin ang kanyang kagamitan. Ang mga kristal sa loob ng base ay teknikal na pag-aari ng paaralan. Ngunit ngayong level 10 na siya, maaari na siyang pumunta sa tunay na kagubatan sa labas. Kapag nasa labas na siya ng Demon Rift, lahat ng loot na makukuha niya ay magiging kanya na maaaring tuluyang makasolve sa kanyang problema sa pera. Napasinghap siya sa sakit habang unti-unting nawawala ang epekto ng adrenaline at nagsimulang maramdaman ng kanyang katawan ang mga sugat. Puno siya ng pinsala na hindi kayang pagalingin ng kanyang revive skill, dahil hindi naman nakamamatay ang mga ito. At ayaw rin niyang gumastos ng pera para sa ospital. Biglang may pumasok na kakaibang ideya sa kanyang isip. Dahil gumagana lamang ang revive kapag namatay siya, naisip niyang baka maaari niyang i-reset ang kanyang kalusugan sa pamamagitan ng pagpapakamatay. Ngunit dahil may mga nagpapatrolya sa lugar tuwing gabi, siguradong makakaakit ng maling atensyon ang isang pampublikong pagpapakamatay. Nagpasya siyang maghanap ng tahimik at liblib na lugar upang gawin ang kanyang plano nang walang nakakakita. Tahimik na umalis ang ating bida sa training base at bumalik patungo sa lungsod. Nang makarating siya sa plaza ng akademya,
sinalubong siya ng napakalaking grupo ng tao na nagtipon sa ilalim ng araw. Napahinto siya habang nagtataka kung bakit napakaraming tao ang naghihintay. Tingnan ninyo, ang ating bida iyon, ang freshman na gumawa ng bagong record. Sigaw ng isang estudyante habang nakaturo sa papalapit na tao. Sinuri ng ating bida ang mga tao at napagtantong mas mabilis kumalat ang balita ng kanyang tagumpay kaysa sa inaasahan niya. Mas binilisan niya ang kanyang paglalakad, dahil alam niyang imposibleng gamitin ang kanyang revive skill sa gitna ng napakaraming tao nang hindi napapansin. Unti-unting tumulo ang pawis sa kanyang mukha habang lalo pang sumasakit ang kanyang mga sugat. Ang mga mantsa ng dugo sa kanyang damit ay malinaw na palatandaan ng kanyang kalagayan. Napapalibutan ng mga mausisang tao at mga estudyanteng nagbubulungan, napagtanto niyang kailangan niyang makawala sa kanila bago pa lumala ang kanyang kondisyon. Biglang bumaba mula sa langit ang isang napakaliwanag na gintong sinag, at nabalot ng mainit at misteryosong liwanag ang buong plaza. Isang figurang may napakalaking kumikislap na pakpak ang dahan-daang bumaba mula sa himpapawid habang gumagamit ng isang makapangyarihang healing spell na agad nagsimulang pagalingin ang mga sugat ng ating bida. Nagkagulo ang mga tao sa bulungan nang makilala nila ang bihira at napakalakas na S-rank.